Mayroon po akong good news dahil finally po yung magnanakaw po ng isda sa aming bungsod ay finally po ay natrack na po namin. Yung last po na nangyari po sa Nakawan, kung naalala nyo po, ay naghabulan po ng bangka pero hindi po namin nahuli dahil very low tide po yun. Malaki po ang aming bangka, maliit po ang kanilang bangka. Sa pagmamadali po nila, ang nangyari ay naiwan po nila ang kanilang flashlight doon po sa inside ng aming bungsod. Ayun. Pas! Naiwan yung flashlight, nagpa-under na! Nagpa-under na po yung bangka! Baka mabangka tayo! Maliit yung bangka, hindi makita! Low tide guys, low tide! Naku, napaka-low tide! Ano, nagpalayo na! Naiwan yung flashlight. Tay, may isda ba? Ito isda, oh. Ay, may isda nga yung flashlight. May isda nga, guys. At yun ang dahilan bakit na-track po namin yung magnanakaw. It's been nearly 2 weeks po since yung nangyari po ang Nakawan. And after that po, ay nagsimula po, yung pamilya ko ay nagsimula po yung investigation kung sino po talaga ang may-ari ng flashlight. Hindi madali yung ginawa ng pamilya ko para lang po talaga matrack yung magnanakaw dahil gustong-gusto po talaga ng tatay ko matrack yung kawatan. So in fact, hindi po talaga ako sumama dahil sabi ng tatay ko, for the safetyness, hindi na lang daw po ako sasama sa kanilang mga investigation. So guys, napapalibutan po ang aming bungsod ng iba't ibang isla. Malaki man or maliit, marami po talaga ditong isla sa gilid-gilid ng aming bungsod. Pinuntahan ng pamilya ko bawat isla for investigation kung sino po talaga ang nakakaalam kung sino po ang may-ari ng flashlight na yon. Of course, kung si magnanakaw yung napagtanungan, hindi po talaga siya aamin. Kaya hindi po talaga ito naging madali para sa pamilya ko for how many days po sila pabalik-balik sa iba't ibang isla. Malaman lang po kung sino po ang may-ari ng flashlight. Marami po silang napagtanungan ng mga tao pero marami din pong nagsasabi, wala kaming alam, hindi namin alam kung sino po ang may-ari ng flashlight na ito. Although po, hindi po talaga sinabi ng tatay ko, gusto po namin malaman kung sino po ang may-ari ng flashlight dahil naiwan po ito ng magnanakaw doon po sa aming bungsod. At dumating po yung araw na halos mag-give up na po yung family ko, especially po si tatay. Sabi ni tatay, siguro talaga kung magnanakaw yung tao, magtatago yan at wala na po talaga daw silang chance na malaman po kung sino po ang may-ari ng flashlight. Pumunta po sila sa last na isla. Yun na po sana ang last na isla na pupuntahan nila. After that ay mag-give up na po yung family ko at uuwi dito sa bungsod para sabihin sa akin na hindi talaga nila nahanap kung sino ang may-ari ng flashlight. Pumunta po sila sa last na island. Marami po silang napagtanungan, marami pong tao, marami din po nagsasabi na wala silang alam kung sino po ang may-ari ng flashlight na ito. Pauwi na po sila dahil paggabi na, around mga 5:30 at least. Suddenly po, may isang ginang na nagtanong kang tatay kung taga saan po si tatay at yung mga kasamahan nila, kuya ko, dahil hindi po sila namukhaan doon sa isla nila. So sabi ng tatay ko, hindi sila taga doon, taga Del Carmen po sila. So nagtanong po si ginang, anong ginagawa nyo dito? Bibili po ba kayo ng isda? Sabi naman ni tatay, may gusto lang kaming ibabalik na flashlight kung sino po ang may-ari nito. At hindi po talaga nag-expect si tatay yung sagot ng babae. I think kilala ko kung sino po ang may-ari ng flashlight. Actually, sa son-in-law niya raw ito, nahulog daw ito while nangingisda sila. So, sumama si tatay sa bahay ng son-in-law niya para ibalik ni tatay yung flashlight. Nakadating sila sa bahay at nakita ni tatay yung son-in-law niya. Tinanong ni tatay kung siya po ang may-ari ng flashlight. Hindi po ito sumagot at nakatingin lang ito sa mother-in-law niya. Bigla niya pong tinawag yung mother-in-law niya sa kusina. Parang may pinag-usapan sila pero hindi raw ito narinig ni tatay. Yung parang nag-away sila sa kusina or what. At bigla po silang lumabas at sinabi po ng ginang, nagkamali daw po siya dahil kamukha lang daw po ito ng flashlight ng son-in-law niya. Nagkamali po siya. So si tatay po, parang naramdaman niya po, parang there is something fishy. And after that, nagkagulo na po guys. I wasn't there, so I don't know what exactly happened. This is only according from my tatay's story. Nagkagulo daw after that, nung sinabi ng babae, nagkamali lang siya. Hindi po naniwala si tatay. Dahil at first, she was very sure na pagmamay-ari po talaga yon ng son-in-law niya yung flashlight. Nahulog daw po sa dagat.
At related po doon sa bungsod, sa nakawan dito sa aming bungsod, nahulog talaga sa dagat. At later on po, natakot yung son-in-law niya dahil nalaman niya po may-ari ng bungsod ay isang vlogger. Ako po yon. Natakot po siya, baka daw po siya ipakulong. Yung mother-in-law naman po, she was totally innocent dahil wala po talaga siyang ideas na yung son-in-law niya ay nagnakaw po ng isda dito po sa aming bungsod. Pagkatapos pong umamin si magnanakaw na siya po talaga ang nagnakaw sa aming bungsod, the next day, pumunta po talaga ako sa kanilang isla to confront him. Face to face po talaga, guys. So, medyo ako yung natakot, of course, kasi I don't know this person. I don't know kung masama talaga siyang tao, kung ano talaga yung purpose niya, bakit pabalik-balik siya dito sa bungsod, or iisa lang ba yung tao, yung nagnakaw at first sa aming bungsod. Siya lang ba? Ang dami ko pong katanungan sa kanya. At the same as usual, kung sino po ang nagkasala, ay hihingi po ng sorry. Yes, humingi po siya ng sorry. Gawa niya raw yun dahil sa kahirapan. Nagawa niya raw yun dahil sa sobrang kapos. He was crying in front of us. He was kneeling. Grabe po talaga yung iyak niya. Huwag daw po siyang ipakulong. Nagawa niya lang daw yun dahil sa sobrang hirap. Kaya, what can I do, guys? Should I forgive him? Should I believe him na hindi na raw siya magnakaw kung papatawarin ko raw siya? So, I totally understand na marami po talagang naghirap dito sa Pinas. Pero never, don't give me a reason na pwede kayong magnakaw at ipakain sa pamilya nyo. And if you don't get caught, you will keep doing it over and over again. So guys, tao lang ako. I know how to feel sorry to someone. I can see their situation. Grabe, sobrang hirap. If I put him to the jail, I don't know paano mabuhay yung asawa niya with their 3 kids. At meron pa talaga, super baby pa po talaga. So, I did give him another chance na hopefully po, hardworking lang po talaga dahil maraming isda dyan. Basta magsipag ka lang talaga. Wag na wag po tayo magnakaw para ipakain lang po sa ating pamilya. Because that's very wrong po talaga. Sipag lang para maging proud din po yung anak natin. Nakikita po nila kung gaano kasipag si tatay, si nanay. So guys, it's very hard in my situation. Kung kayo po sa aking situation, doesn't mean na parang pinapalaki ko po yung ulo ng magnanakaw. Because of course magnanakaw yan. Dapat ipapakulong. Saying their situation, paano? How? I think it's going a bit too far to put them in jail. We might have to give them another chance, and I'm really glad that they tracked them down and everything. Hopefully, by this lesson, they will change. You reckon? Yeah, I think they might change. Wala nang magnanakaw sa aming bungsod. If it's really true, that tip won't come back anymore. What do you think, Kani? Yeah, hopefully. Kasi promise, he won't come back here in our bungsod anymore. So, we have to keep looking kung may mga tao dito na planning magnakaw ulit sa aming bungsod. But actually, ever since yung last na nakawan, hindi na po talaga, wala na pong bumalik na magnanakaw. Iisa lang po talaga yung tao na nagnanakaw sa aming isda. Siya lang yon. Hindi na yun siya babalik. He's not coming back here anymore, honey. I'm really proud that your dad was able to track them down. I do. I'm so proud of him. And also, there's a bungsod, honey. Actually, si David was looking forward for tomorrow to harvest the fish. Yes. Are you excited, Han? Yes. Siya nang taga-harvest ng isda dito. So, just in case, if I'm not feeling well, at least makaka-harvest na po yung asawa ko. There's our bungsod. Paulan ata, guys. Rain is coming. It's been raining in the last few days. But our bungsod still survive. At least, ito yung bahay namin. Hindi pa po lumipad yung bubong. The other day, guys, sobrang lakas ng hangin. Magbakwit na tayo. Sobrang lakas. We suddenly wake up. Sobrang lakas ng hangin. I was really amazed. Hindi nasira yung bubong namin. Sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas ng ulan. And I was like planning. Mag-evacuate na kami straight away to Del Carmen. But lucky, nag-stop lang talaga siya ng kusa. Gabi na. Mag-dinner na tayo, honey. Are we gonna eat dinner soon? Yes. What do you want? Some fish. Fish again? Yeah, there's always fish. Yeah, there's always fish, honey. You never get tired of fish, honeybee? Never. And guys, magluluto muna ako. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thanks for watching. Bye! Bye.